Okay, so welcome po sa ating pinakaunang lecture sa module natin on bibliology. And this is just an overview, an introduction to our subject. Ang scope po ng ating pag-aaral sa bibliology is una, the nature of divine revelation. Pangalawa, the character and content of the Bible. Ano po ang katangian at nilalaman ng banal na kasulatan. Pangatlo, its own vindication of its inspiration and authority. Ang mga patunay sa inspiration and autoridad ng banal na kasulatan. Pang-apat, the inerrancy and sufficiency of the scriptures. And panglima, basic principles of hermeneutics. Matatalakay din natin, pero katatapos lang kasi ng ating hermeneutics na subject eh. So, hindi na po ito bago sa atin. And practical implications of evangelical bibliology. Okay, so reminder lang po sa bawat isa, kung tayo po ay mag-aral po ng theology, hindi po yan ang pinaka-end ng ating pag-aaral na mapuno lamang po ang ating utak ng kaalaman, kundi ang pinaka-goal ng pag-aaral natin ng theology ay makilala natin ang ating Diyos. At ang theology dapat humantong po sa doxology or pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. It should lead us to greater knowledge of God, greater praise of God, and more fervent worship of God. Mas lalo tayong maging maalab na tagasamba sa ating Panginoon. Hindi po goal ng ating pag-aaral ang tumanggap lamang ng typical information na parang katulad ng nasa classroom nung nag-aaral pa tayo sa secular. Ang pag-aaral po ng theology ay dapat humantong po sa atin upang tayo ay magiging better worshipers at mas obedient na tagasunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, what is our goal? To glorify God by knowing Him better. Of course, if we know God, we will be able to glorify Him. And if we know Him better, we will be able to glorify Him all the more. And ang pinaka-greater banner po ng lahat ng pag-aaral natin sa theology dito sa CRSA ay ang systematic theology naman talaga. Systematic theology ang pinaka-mother of all disciplines. And any study na sumasagot sa question, what does the Bible teach us about blank, or what does the Bible teach us about the Holy Spirit? Pneumatology. So that's part of systematic theology. What does the Bible tell us about sin? So the doctrine of sin. What does the Bible tell us about man? We have anthropology, biblical anthropology. So lahat ng ito, mga kapatid, ay saklaw po sa systematic theology. It answers the question from the totality of the Word of God. So papaano na ang books of Scripture ay nagre-relate to one another as a unified whole. By the way, bibliology is still part of systematic theology. So under po ng systematic theology, meron po tayong bibliology. Yun po ang ating subject ngayon. Meron tayong theology proper, that's the doctrine of God. Meron tayong Christology na take up na po natin sa ating master's degree last semester at iti-take up pa sa mga hindi naka-take up. We have pneumatology, that's the doctrine of the Holy Spirit. We have anthropology. The Bible knows about man than the anthropologists do. Mas alam ng Biblia at kilala ng Biblia ang tao kaysa sa mga kumukuha po ng degree in anthropology, secularly speaking. Meron ding hamartiology, that's the doctrine of sin. Meron ding soteriology, of course, that's the doctrine of salvation. Ecclesiology, that's the doctrine of the church. Eschatology, natapos na po natin ito last semester, that's the doctrine of the last things. Angelology, that's the doctrine of Satan, demons, and angels. Yun po ang saklaw ng pag-aaral po natin sa systematic theology. And ito po ay sinamarize sa ating
Confession of Faith. Parehong 1689 and the Westminster Confession of Faith. At ang pinakamatalinong estudyante ng theology actually ay si Satanas. Ang sabi po ni R.C. Sproul, Satan could make an A in my systematic theology course. He knows the information and knows that the information is true. Kaya kung knowledge lang ang ating pag-uusapan, top-notcher po si Satanas. He knows more about theology than we do. Kaya mag-ingat po tayo na hindi po tayo makain po ng ating kayabangan. Isa sa mga major theological disciplines na palaging ginagawa ng mga pastors is hermeneutics. Of course, katatapos lang po natin ang ating hermeneutics na subject. It is the arts and science of biblical interpretation. When you come to the Bible, there is an art and science to understanding the Bible. Ito po ang pinakaunang hakbang ng theological process. Gagamitan po natin ng hermeneutics araw-araw sa ating buhay, every time na magbasa tayo ng messenger, ng Facebook post, ng text message, engage actually tayo sa hermeneutics. Babasahin natin ang memorandum ng ating mga amo sa trabaho. We are actually engaged in hermeneutics araw-araw sa ating buhay. May marinig tayong statement ng ating kapwa, ng ating family members, kaibigan. We are actually engaged in hermeneutics. And it is both science and arts of interpretation. At yung ating pag-unawa ng mga teksto na dumating sa atin, it's either we are allegorizing or spiritualizing what the other person is talking about. Pero meron po talaga tayong tinatawag na interpretive grid sa lahat ng ating ginagawa. Kaya, yun po ang ating pinag-aralan last time. When you come to the Bible, meron pong art and science to understanding the Bible. And bakit tinatawag po itong art? Because the Bible is 100% of God. And God is a master artist. 100% human din ang Bible dahil human po ang ginamit ng Panginoon ng mga authors, maliban na lang sa kamalian at kasalanan. Wala po talagang kamalian ang Biblia, walang error. And language is an art, and that is why hermeneutics is also called an art. Why is it called science? Science ang hermeneutics. Dahil meron pong rules and canons na gumagabay sa ating pag-interpret. Kung i-violate po natin ang rules, marami pong mga repercussions. Katulad ng pinag-aralan natin sa hermeneutics, yung cultural background, the life of the author, the period kung kailan nag-exist yung author na yon, we have to know all of them, to observe all of them in our hermeneutics. And that is why it is also a science of biblical interpretation. Another major theological disciplines sa ating pag-aaral ng Biblia is exegesis. And by the way, exegesis is part of hermeneutics dahil grammar po ito. Ito yung application of interpretive principles in the original text, Hebrew and Greek. Kaya tayo po ay nag-aaral ng grammar, ng language, ng Greek language at saka ng Hebrew language. Now, hindi man natin ma-master ang language, but at least meron tayong general idea kung ano po ang mga basic grammar rules ng Hebrew. At sana ay makausad na po tayo sa ating Hebrew language class and Greek language class. Ang ilan sa inyo ay tapos na po sa Greek. Exegesis means to lead out. I-lead mo. Samahan mo ang isang lingkod upang maunawaan ang language ng Bible. You go to the individual texts and lead out the meaning of the text. Another major theological discipline is biblical theology. And bilang isang Reformed at isang Baptist din, ay sinusunod po talaga natin ang covenant theology.
opposite po ng covenant theology ay ang dispensationalism. So natalakay na po natin sa MDiv pala namin na subject. Biblical theology, parehong Old Testament biblical theology and New Testament biblical theology combined. Interpreting the biblical data from the standpoint of history and progression. It traces the line of development within redemptive history. God did not give us a systematic theological textbook, but He gave us a covenant of redemption or overall plan. Okay? Yun po sa biblical theology. Makikita po talaga natin, the scriptures come to us through the course of history in which God reveals Himself. To interpret the Bible accurately, we need to understand the way that the Bible unfolds historically. Katatapos lang po namin ng biblical theology sa parehong OTBT and NTBT combined last week ng Masters of Divinity. And then, ito na po yung pinaka-mother of all disciplines, systematic theology. It draws a circle. How does the epic of Moses relate to the epic of the Davidic covenant? So, tinatalakay po yan sa systematic theology. How does it relate to the divided kingdom? Ang systematic theology is nagbibigay sistema sa lahat ng knowledge na natutunan natin, na accumulate natin, and then it gives a theological synthesis. And that is why ang ating confession of faith, systematic theology po talaga yan, from chapter 1 hanggang sa chapter 33. Does the book of Isaiah teach us about the person of God? The answer is yes. So, under sa systematic theology ay yung theology proper or the doctrine of God. Systematic theology is the mother of all disciplines. And then, meron din tayong tinatawag na historical theology. Mukhang side by side po ito. Parang ano siya, parang auxiliary dahil binabangga natin ang general theology sa nangyayari sa kasaysayan. So, this is the study of historical formulations, creeds, confessions. Under po nito ang mga symbolics, Arian controversy, Pelagian controversy. For example, sa Nicene Creed, tinalakay po nila yung begotten, not created. They have something to teach us in a systematic theology. Okay, and then another major theological discipline, pastoral theology and ethics. Tinalakay po natin ito many semesters back, mga 3 semesters or 4 semesters back. And this is really the final stage of the theological process, ang pastoral theology. Kasi i-apply mo na ito sa pastoral work. I-apply mo na ito sa preaching, sa counseling, sa application ng theology to practical life applications, including ethics, the personal life of the pastor, and the personal life of the man of God. Ang systematic theology na divorce mula sa pastoral theology and ethics ay patay na system po yan. And yun po yung sinasabi ng Biblia, that they honor me with their lips, but their hearts are far from me. Or ang ating theology ay tama intellectually pero hindi po na-translate sa ating pamumuhay. So, what about proof texting? Pag sinabi po nating proof texting, yun yung padampot-dampot na kumukuha lang po tayo ng mga teksto, iba't ibang teksto para mapatunayan ang ating idea. So proof texting is not inherently evil, but it is generally evil. Hindi siya inherently evil kasi meron din namang pakinabang yan, but it is really generally evil. Dangerous. Taking a verse out of context, you can make it say almost anything that you want. At sino po ang guilty ng proof texting? Ang mga kulto, katulad ni Manalo, katulad ni Mormons, katulad ni Ang Dating Daan, katulad ni Jehovah's Witness, and lahat pa ng mga cultic groups out there, Seventh-day Adventists. So, they are guilty of proof texting. Now, paano po dumating ang banal na kasulatan po sa atin? So, dito na po talaga yung introduction natin sa bibliology, no?
Paano dumating ang banal na kasulatan sa atin? Scriptures come to us through grammar and history. Scripture comes to us through grammar and history. Ginamit ng Panginoon ang grammar, ang language, to communicate to us. Kailangang maunawaan natin ang Biblia historically and linguistically. So ang Old Testament, for example, ay dumating po sa atin in a scope of 1,000 years. Mahigit 1,000 taon. Cultural settings. Doon po sa Jewish community. Iba na po ang Jewish community ngayon at saka noon. But history ends up forming the backdrop of the Bible. At ang Biblia ay dumating din po sa atin in historical and cultural garbs. Kaya kailangang aralin din po natin ang kultura. And it's critical for us to understand the culture of their time. Kaya ang ating main concern sa ating pag-aaral sa bibliology, ang ating main concern, first rule is context. Second rule, context. Third rule, context. Yun talagang pinaka-ultimate rule po sa ating pag-aaral ng bibliology. So, meron po kasi tayong concentric circles sa pag-aaral po natin ng Biblia. Ang pinakauna po sa lahat ng circle ay ang text. Of course, sa teksto na ating inaral. And then, ano ba yung text? Ang immediate context ay yung sentence, yung paragraph, yung larger unit. Ibangga mo, chapter before that, chapter after that, authorship, sino ang author, saan siya inilagay sa redemptive history. And then, so yun po yung immediate context. Pangalawa ay yung genre. Anong uring book siya sa Bible? Anong uring literature? Can you learn any theology from the book of Proverbs? Ano ang genre ng Proverbs? Book of wisdom? Do you interpret Proverbs in the same way that you interpret the book of Deuteronomy? Yun. Kailangang maunawaan po natin ang uri ng literature sa book na ating pinag-aralan. Ang next is yung analogy of Scripture. Tinalakay po natin ito kagabi. Scripture interprets Scripture. So the clear passages interpret the difficult passages. How does the New Testament interpret the Old? Does Jesus interpret the Old Testament? Do the apostles interpret the Old Testament? Kailangang pansinin po natin, we have to pay close attention to their interpretations. Interpretation ni Paul, interpretation ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano ba ang presuppositions natin sa systematic theology? Ang presupposition, ibig sabihin, tinatanggap na natin beforehand. Wala nang duda. When we engage in systematic theology, dapat tinatanggap na po natin ang mga presuppositions na ito. Una is, ang mga estudyante ay dapat Christian na tunay. At hindi lang Christian, kundi Trinitarian. Theism ang kaniyang in-embrace. So, bagsak po ang mga oneness. Ang presupposition natin is that we are proclaiming a Christian Trinitarian theism. Another presupposition is, kumbinsido tayo sa truthfulness and sufficiency of scriptures. Pangatlong presupposition natin is our inadequacies and limitations due to sin. Kaya ba nating i-figure out ang Bible perfectly? The answer is no. Kaya nga, from time to time, palagi tayong mag-aaral sa salita ng Diyos. Kahit matagal na tayong graduate mula sa seminary. Are we adequate in and of ourselves to understand it completely? Of course, no. We need God's help. We need to be utterly dependent upon God's Spirit and grace if we are to understand anything. Ang katotohanan kasi sa
Biblia or katotohanan ng salita ng Diyos, counterintuitive yan. Ibig sabihin ng counterintuitive, madalas salungat yan sa ating mga feelings and preferences. If we study the Bible, lahat ng assertions dyan, madalas salungat po sa ating preferences. So we need God's grace to humble our pride. We need to realize that Christ is the Lord of our knowledge. And we should not come to the Bible as autonomous, independent, free thinkers. No, no, no. Tayo ay nag-aral ng Biblia, alam po natin na meron tayong mga bias and prejudices because of sin. Kaya kailangang mabuwag po ang lahat ng ating mga biases and prejudices because of our sins. So, ano ang purpose sa ating pag-aaral ng theology, systematic theology, at ang number 1 dito ay ang bibliology, dahil dito tayo nag-start to establish the authority of the Word of God. Obviously, para sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. Whatever you do it for the glory of God. And gagawin po natin ito para sa ating kagalakan. When we know God more, we will experience the joy of knowing Him all the more. And so that we grow in our relationship with God. And we also want to grow in our conformity to the image of Christ. And, of course, practically speaking, tayo po ay lumago sa ating pagiging kagamit-gamit sa iglesia po ng ating Panginoon. So, dito po nagwawakas ang ating introductory lesson sa bibliology. And on Friday, Lord be willing, ay mag-start na po talaga tayo sa ating formal na pag-aaral sa bibliology or the study of the scriptures, how it came to us, how it came into being, and how it was canonized into the 66 books of the Bible that we are holding right now. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po. Basta ang take po natin dito sa systematic theology, ang bibliology talaga yung number 1. Number 1 na branch na ating pag-aaralan. So, dito po tayo nag-start sa bibliology. Although, katatapos lang po natin ng hermeneutics. Pero bibliology talaga ang nag-uumpisa ang pag-aaral natin sa systematic theology. Pero di ba sa ating Confession of Faith, chapter 1, Doctrine of the Scriptures talaga, and authority of the Scriptures. Yun naman po talaga eh. So, welcome po sa ating pag-aaral at sana ay maging mabunga ang ating pag-aaral for the next 7 to 10 meetings on bibliology. Okay, may mga tanong po kayo. Pastor, yung difference ng systematic at saka biblical theology in a nutshell. Ang biblical theology, under talaga yan ng systematic theology. Ang systematic theology nga ang pinaka mother of all disciplines eh. Ang biblical theology, yun yung nakikita natin sa pangkalahatan, yung redemptive plan ng ating Panginoon. So tinalakay po namin yun sa MDiv, katatapos lang namin last Saturday ng biblical theology, parehong old OTBT and NTBT combined. So kinumbine po namin iyon, yung Old Testament biblical theology and New Testament biblical theology. Concise and condensed study of biblical theology. Parang siya, under talaga siya ng systematic theology. Ang medyo auxiliary, yung side by side, is yung historical theology. Side by side siya, pero connected pa rin siya sa systematic theology kasi development yun ng mga creeds and confessions as the history unfolded, ano yung mga controversies at that time. So nagtitipon-tipon ang church upang i-address ang situation. So siya, auxiliary siya
parang appendix yan ng systematic theology. Kasi katugunan yon sa mga issues and controversies sa kasaysayan. Pas yung systematic theology po ba sa mga reform lang po ba yun? O meron din sa ibang mga ano? Naniniwala po ako ng systematic theology ay ino-observe talaga yan ng mga reformed. Kumbaga iba't iba din naman yung pinanggalingan kong background kasi galing talaga ako sa Methodist. Wala po akong nakikitang solid systematic theology sa Methodist maliban lang sa kanilang. Ang Methodist naman kasi ay sumusunod sila sa 39 Articles of the Church of England. Tinanggal nga lang nila yung mga Calvinist element. Kasi nga Arminian si John Wesley. Ang Church of England, ang systematic theology nila, yun yung 39 Articles of the Church of England. Kabilang na po doon yung predestination. Kasi reformed din ang Church of England eh. Iba nga lang yung kanilang church government kasi meron pa silang mga bishop, mga ganon. Iba yung kanilang polity. Meron din pala silang systematic theology sa Methodist, pero tinanggal nila yung mga Calvinistic elements. May mga ano po kasi may mga Armenian po na may systematic theology din, kagaya ni Norman Geisler. Norman Geisler, ano yan eh? Facade yung kaniyang Calvinism eh. Anong tawag niyan? Ano lang yan, si Norman Geisler? Closet Arminian yan. Closet Arminian si Norman Geisler. Yung kaniyang chosen but free. Ano yun? Kung i-analyze mo talaga, Arminian pala talaga si Norman Geisler. Although influential siya sa maraming paraan, pero pagdating talaga sa Doctrines of Grace, Arminian siya. Chosen but free. In-expose siya ni James White eh. But sir, regarding po sa turo ng Seventh-day Adventist po, ino-consider po ba niyo sila na kulto? Yes, kulto talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi pa tapos ang atonement ni Christ. Wino-work out pa ni Christ hanggang ngayon. So, ibig sabihin, hindi pa finished. Hindi pa tapos ang atonement ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pa silang tinatawag na investigative judgment. Wala talagang assurance of salvation. Kung titingnan natin, ina-adapt nila yung language na saved by grace, pero kung talagang yung Seventh-day Adventist talaga na doctrine ng aralin mo, wala talagang assurance of salvation. At hindi talaga by grace ang kanilang kaligtasan, kundi by the observance of the law pa rin. Kahit i-quote, balutin man nila ang kanilang tunay na doctrine sa evangelical language, pero punot dulo, lalabas at lalabas pa rin yung kanilang works-based salvation. May mga bago na kasi dito sa Cebu, yung mga Seventh-day Baptist. Yung mga Seventh-day Baptist, hindi lang talaga nila naunawaan yung aralin nga natin yung Sabbath ha. Aralin natin dito, magpa-special session tayo sa Sabbath. Patunayan talaga natin na ang seventh day ay nilipat na talaga ng Diyos mismo sa Sunday. From seventh day to first day of the week. Systematic po ang ating presentation yan. Ganda yan Exciting yan, Pastor. Sige, next week, Lord be willing, magpa-live po tayo dito sa CRSA. Patutunayan natin na ang seventh day ay nalipat na po sa first day of the week. Isang session lang yun, Pastor? Dalawa. Favorite ni Brother Val po yun. Bakit? Sino ba ang Seventh-day Adventist na kasalamuha ni Brother Val? Hindi po. Kasi siyempre po, mga estudyante kami, gusto din namin malaman yun. Patutunayan po natin yan na from seventh day, naging first day of the week. At ang Sunday talaga, ang Christian Sabbath.
Christian Sabbath talaga ang Sunday. Oh. Resurrection yun. Mhm. Okay, let's call it a night. Salamat sa Panginoon sa ating introductory lesson ngayon and see you on Friday, Lord be willing. God bless po sa bawat isa. Could we ask Brother CJ to give us the closing prayer? Sige po, tayo po manalangin. O aming Panginoong Diyos, na banal at kapangyarihan, maraming salamat po, Lord, sa lesson namin ngayong gabi. Introduction po ng bibliology, ang importance po ng systematic theology at iba't ibang klase ng mga pag-aaral tungkol sa inyo, aming Panginoong Diyos. And ang katulad ng main point kanina, O Lord, na ang aming pag-aaral ay hindi lang po nagtatapos sa knowledge, but of course sa application po, Lord, sa doxology. And sa mas lalong paglalim ng hindi lang ng kaalaman, but of course our sanctification, our holiness, our walk bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, thank you so much for the teacher na ginamit niyo po, Panginoon. Kasi po si Pastor ang patuloy sa pagtuturo ng iyong salita. And ganoon din po ang bawat mga student na nandito, Panginoon. And we pray na lahat ng Panginoon ay patuloy sa paglakad ng may kabanalan. Of course, makita po namin lalo ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, ang iyong attributes sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy po i-bless ng aming gabi. Give some of us a rest, O Lord, sa gabi na to. And patuloy niyo pong i-bless ang aming mga pamumuhay, O Lord. And thank you so much, Lord, for the lesson. And thank you so much for your mercy and grace na binibigay niyo patuloy sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless.